Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ating tatalakayin ang buhay ng isa sa mga kilalang aktor sa pelikulang Pilipino, si Ricky Belmonte. Mula sa kanyang kabataan, makulay na karera hanggang sa kanyang pagpanaw. Samahan niyo akong balikan ang kanyang kwento. Si Ricky Belmonte na ipinanganak bilang Jesus Velez Cruz noong December 24, 1947 sa Tondo, Manila ay nagsimula sa isang prominenteng pamilya. Ang kanyang pangalan sa showbiz ay kinuha mula sa mga Belmontes, mga publisher na kilalang Star Magazine noong 1960s. Naging bahagi siya ng Sampaguita Pictures, isang malaking studio sa Pilipinas noong dekada 60s na nagbigay daan sa kanyang pagsikat bilang aktor. Nakilala si Ricky Belmonte bilang isang matini idol noong dekada 60s at 70s. Ilan sa kanyang mga tanyag na pelikula ay ang Viva Ranchera 1966, Temptation Island 1980 at Bomba Star 1980. Ang kanyang charm at husay sa pag-arte ay nagdala sa kanyang maraming tagahanga at mga proyekto sa industriya ng pelikula. Sa kanyang kasikatan, nakatrabaho niya ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa showbiz, kabilang si Rosemary Sonora na kalaunan ay naging asawa niya. Noong 1970, ikinasal si Ricky kay Rosemary Sonora, isang sikat na aktres noong panahon na iyon. Sila ay nagkaroon ng 3 anak, sina Renzo, Cheryl at Patrick. Ang kanilang pagsasama ay naging tanyag sa publiko, ngunit naghiwalay sila noong 1986. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nananatiling malapit si Ricky sa kanyang mga anak at patuloy sumusuporta sa kanilang mga karera. Sa paglipas ng panahon, bumaba ang kasikatan ni Ricky Belmonte. Ngunit nagpatuloy siya sa paggawa ng pelikula at telebisyon. Lumabas siya sa mga pelikulang tulad ng Natutulog Pa ang Diyos 1988 at Anak ng Demonyo 1989. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang buhay, nanatili siyang aktibo sa industriya hanggang sa huling bahagi ng kanyang buhay. Pumanaw si Ricky Belmonte noong October 3, 2001 sa edad na 53-year-old dahil sa stroke. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng malaking lungkot sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga. Ang kanyang mga labi ay nilibing sa La Loma Cemetery. Sa kabila ng kanyang maagang pagpanaw, ang kanyang kontribusyon sa pelikulang Pilipino manatiling buhay sa puso ng kanyang mga tagahanga at mga kasamahan sa industriya. At diyan nagtatapos ang ating pagkalala sa buhay ng isang dakilang aktor, si Ricky Belmonte. Ang ibig ko sabihin kanina, anak mayaman ka at anak mahirap lamang ako. Salamat sa inyong pagsama at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga kwento ng inspirasyon at impormasyon. Hanggang sa muli, paalam!